Na-try mo na bang magselos, maluko, lokohin, or traidorin, maitsapwera? Ganyan na ganyan ang nararamdaman ng Panginoon every time na sumasamba ka sa mga Diyos-Diyosan. Every time na may pinapahalagahan ka mga bagay na mas higit pa sa Kanya. Ganyan na ganyan ang feelings ng Panginoon every time na sumasamba ka at lumalayo ka. Every time na sumasamba ka sa mga Diyos-Diyosan, nasasaktan mo ang Panginoon. Nasasaktan mo si God. So, ang Diyos-Diyosan po ay hindi lang po ito yung nililok ng kamay or ginawa. Hindi lang po itong rebulto, kundi ito rin ay tumutukoy sa mga bagay na pinapahalagahan mo. Sa mga bagay na pwedeng pera, Diyos-Diyosan. Pwede mo maging Diyos-Diyosan ang pera. Pwede mo maging Diyos-Diyosan ang pamilya mo. Pwede mo maging Diyos-Diyosan ang mga bagay-bagay. Lahat ng pinapahalagahan mo ng higit sa Diyos, yun ay Diyos-Diyosan. So, once kasi na nakipag-isa ka na kay God, ikaw na ay may relasyon sa Panginoon. So, may relasyon ka na sa Panginoon. Ha? So, every time na tumitingin ka sa iba, ang pakiramdam ng Panginoon ay ikaw ay masamang babae or something unfaithful wife. Ano? You are unfaithful to Him kapag sumasamba ka. Kasi pag nakipag-isa ka na sa Panginoon, sa Revelation kasi tayo ay ikakasal sa Panginoon. Ang church ay ikakasal sa Panginoon. Amen. So every time sinasamba mo ang mga Diyos-Diyosan, ay si God ay nagseselos. Si God ay nagjejealous sa'yo. Ano? So, anumang bagay na ipinapahalagan mo ng sobra, ng higit pa sa Diyos, yun ay Diyos-Diyosan yun. Sabi sa Exodus 20 verse 3, hanggang 6, huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. So, huwag kayong magkakaroon ng Diyos-Diyosan o larawan o ribulto ng anumang nilalang na nasa himpapawid, nasa lupa, o nasa tubig. Huwag kayong yuyukod o maglilingkod sa alinmang mga Diyos-Diyosang iyan, sapagkat akong si Yahweh ay mapanibughuin. Paparusahan ko ang lahat ng aayaw sa akin, pati sa kanilang mga anak, ang kanilang mga anak, hanggang sa ika-4 na salinlahi. So, ang pagpaparusa ng Diyos ay hanggang sa ika-3 at ika-4 na salinlahi. So, ayun, huwag kayong sasamba sa Diyos-Diyosan. Kasi, ayaw ni Lord nang may iba ka. Si God ay jealous. Once kasi nakapag-relasyon ka na sa Panginoon, magka-relasyon na kayo. Sa Revelation, tayo ay ikakasal sa Cordero o kay God, no? Ikakasal tayo. Lahat ng church ay ikakasal basta mananampalataya ni Kristo. So, it doesn't matter kung ano yung religion mo. Basta isa kang mananampalataya ni Kristo. So, basahin ko sa Revelation 5, 19 verse 5. And so, onwards. May nagsalita mula sa trono. Purihin ninyo ang ating Diyos, kayong lahat ng mga lingkod niya, maging dakila at hamak. Kayong may banal na takot sa Kanya. Pagkaraay, narinig ko ang animoy pinag-isang tinig ng maraming tao. Yun ang church. Parang ugong ng malaking talon at dagundong ng mga kulog. Ang wika, purihin ang Panginoon, sapagkat naghahari ang Panginoon, ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dapat tayong magalak at magsaya, purihin natin ang kadakilaan niya, dahil sa nalalapit na kasal ng Kordero.
nakahanda na ang kasintahang babae. So, ang church po yung ikakasal sa kordero. Amen. Again, inuulit ko, walang division ang church. Lahat ng mananampalataya ni Kristo, maging ano ka man, lahat ng Kristiyano na sumasampalataya sa Panginoon ay ikakasal sa kordero. Walang division ang church. It doesn't matter kung ano ang ministry mo, anong religion mo, basta isa kang mananampalataya ni Kristo, ay maliligtas ka. Amen. So, God bless everyone. Shalom. Have a blessed day ahead.